Magandang umaga po mga kabihero. So nandito po tayo sa parking area ng Subic. Yan, isa po itong malawak na public parking para po sa mga establishment na wala pong parking. So pwede pong dito magtungo at balikan nyo na lang po yung inyong mga pasahero sa oras po na sila mag-check out na mga kabihero. So kahapon bali 5 unit po kami rito. Mayroon po kasing 3 unit na naunang makarating dito at nag-check out po sila kahapon, kung kaya't 2 na lang po kami ni driver ni Salar na naiwan dito. At bukas pa po yung aming check out after lunch mga kabiyahero. So tara at maglakad-lakad po tayo sa ilang bahagi po nitong Subic Bay. Yan pong nakikita nyong magandang building na yan, yan po yung Coconir Hotel mga kabiyahero, dito po sa kahabaan ng Dewey Avenue. At yun naman pong isang hotel na yon. Tara, lapit-lapitan po natin ng kaunti at hindi po natin mabasa yung kanyang pangalan. Ayan, so Hotel Subic. Ayan, yan po pala yung Hotel Subic mga kabiyahero. So exercise tayo at alas 6:30 pa lang po ng umaga. Lakad-lakad po tayo. Yan. So sa kabilang bahagi po niyan, dito po sa gawing kanan, yan pong malaking bakanting lote na yan, yan po yung parking kung saan nakaparada po yung ating 2 unit ng Gold Line Tours mga kabiyahero. So sa gawin naman po na yan, may 2 mayor na kalsada pa po dyan bago po makatawid doon sa mismong city proper po ng Olongapo City mga kabihero. So ito pong Subic Bay Freeport ay iba po doon sa Municipality of Subic mga kabihero. So itong kahabaan po na yan ng Dewey, kapag inyo po yan tinuloy-tuloy na lakarin, makakarating po kayo doon sa tinatawag po na Old Spanish Gate mga kabihero, na hanggang sa ngayon po ay nakatayo doon. So ibig sabihin, hindi ho Amerikano ang unang tumira sa lugar po na ito. Nauna po yung Puwersa Armada po ng mga Kastila nung panahon po na nasakupan nila itong ating bansa mga kabihero. So tawid po tayo sa kabila. Bagtasin po natin yung parking area na ating pong pinanggalingan kanina. So sa harapan po niyan, yan po yung Shoreline Hotel. Yan po nakacheck-in yung ating mga pasahero. At yung pong nasa gawing kaliwa ay yung Diamond Hotel. Dahil hindi ho nagkasya lahat dito, yung iba po nating pasahero ay nasa Diamond. So yan naman pong kalsada na yan na kanilang kinatatayuan, yan naman po yung tinatawag na waterfront road mga kabiyahero. Dahil sa likod po ng mga establishment na yan, Subic Bay area na po, puro dagat na po yung makikita natin dyan sa likod ng mga establishment na yan. So hindi ko Subic nasa isip ng tao ay mahal, ano po. So ayan nakikita po natin Japan Style Hostel. So ang pagtira daw po ay nagsisimula sa 600 piso sa isang gabi mga kabihero. So hindi ho siya kamahalan, hindi lahat ay mahal ang naririto. Mayroon kang pwedeng pagpilian. Halos lahat po ng hotel na napuntahan po natin dito, lahat po sila ay may mga swimming pool. So may kukonsidera din siya ng mga hotel resort. So itong area po na ito, nandito po yung karamihang mga hotel, restaurants at mga kung ano-anong mga pwede nating pagdausan ng mga convention. Karamihan po ay nandito yung booking. So sa gawing unahan po ay nandyan po yung ilang mga casino. So kapag diniretso niya po yan, dumire-diretso pa po kayo papalabas po noong Tipo Expressway, ay dyan naman po natin makikita yung kanilang industrial zone, kung saan ay marami pong planta o factory na gumagawa po ng mga bagay na may kaugnayan po sa electronics. Pag kayo naman po ay kumanan patungo sa may airport, ay doon naman po ninyo makikita yung mga auction, yung mga auctioneer na nagpapa-auction po ng mga sasakyan from light to heavy equipment. Kahit mga buses po ay mayroon po tayong pwedeng salihan ng bidding doon sa area po na yon mga kabiyahero.
Dito po sa Subic, kung kayo po ay mahilig sa mga imported na pagkain, imported na gamit, patuloy pa rin po na may mga duty free shops na bukas sa lugar po na ito. So, ang kailangan lang po, magaling po tayo sa conversion. Huwag po dampot ng dampot, baka akala po natin ay napakamura. Tatandaan po natin na ito po ay duty free shops at mga imported po yung produkto. Yung pong sign ng presyo ay dollar sign po yan, hindi po yan Philippine peso. Kaya dapat maingat po tayo at magaling po tayo sa conversions, mga kabiyahero. So ito na po yung kahabaan ng waterfront road, mga kabiyahero. Ayan, mayroong Uncle John's, kaya lang mas mataas po ang presyo ng ating hinahanap na bisyo. Kaya maglalakad pa po tayo doon sa unahan po ng building na yon, dahil mayroon po doong 7-Eleven. Ang diferensya po ng presyo nila per pack ay halos 20 pesos. Kaya lalakad-lakad pa rin po tayo ng kaunti. Ayan. So may mga Japanese restaurant dito. Mayroon din pong mga Chinese restaurant. So marami tayong pwedeng pagpilian. Marami din po ditong beach resort. Nandito rin po matatagpuan yung Ocean Adventure. Mayroon din po ditong GEST or yung Jungle Environmental Survival Training na pinamamahalaan po ng mga katutubo, yung mga tinatawag po nating ITAS.